Sa isang malayong kaharian, naglabas ng kautusan ng hari na nag-aanyaya sa lahat ng kalalakihan sa kanyang nasasakupan upang malaman kung sino sa kanila ang pinakamatapang. Kabilang sa mga tumugon sa tawag ay ang tatlong magkaibigan, sina Jose, Wally, at Paulo. Sumama sila sa malaking pulutong na mga lalaki na nagtipon sa harap ng hari, na nakatayo sa tabi ng isang malawak na pool na puno ng ahas, buwaya, at piranha. Sino mang makakatawid sa kabilang dulo ng pool ay makakatanggap ng kahit anong gantimpala. Tahimik ang lahat, walang gustong sumubok. Biglang may isang malakas na splash. Lahat ay napalingon sa isang lalaking nasa tubig na at mabilis na lumalangoy. Desperadong makatawid, pinanood ng lahat ng lalaki habang sinusuong niya ang panganib. Sa huli, humihingal at basang-basa na nakarating siya sa kabilang dulo. Lumapit ang hari at humanga. Matapang na lalaki, sabihin mo, ano ang nais mong gantimpala? Habol ang hininga. Sumagot si Wally, mahal na hari, simple lang po ang aking kahilingan. Gusto ko lang malaman kung sino ang punyetang tumulak sa akin. Master, ang tagal ko nang nagsasanay sa inyo. Pero bakit hanggang ngayon di pa ako gumagaling? Aking estudyante, nakikita mo ba ang mga ibon na lumilipad sa ibabaw ng mga bukirin? Opo, Master. Nakikita mo ba ang mga tubig na dumadaos-dos sa mga ilog? Opo, Master. Nakikita mo ba ang mga ulap na nabubuo sa himpapawid? Opo, Master. Aray! Kaya ka walang natututunan, doon ka laging tumitingin eh. Posisyon! Long, bakit galit ang magnanakaw sa kapwa magnanakaw? Bakit? Dahil magkalaban sila sa eleksyon! Labas ako dyan. Upang gumaan ang iyong pakiramdam, kumuha ka ng papel. Ilista mo ang mga taong nanakit sa'yo. Pagkatapos, sindihan mo hanggang sa ito ay maging abo. Okay. Pero anong gagawin ko sa papel? Kailan lamang ay tinanggalan ang PhilHealth ng pundo mula sa national government? Kung ikaw ay mananalo ngayong eleksyon, ano ang magagawa mo upang maiangat ang kalidad ng kalusugan ng mga Pilipino? Kung ako ay mananalo, gagawa ako ng batas. Gagawin kong bawal ang magkasakit. Hindi mo na kailangan pumunta sa ospital kasi makukulong ka eh. Wala ka pa bang national ID? Antay-antay ka lang muna dyan. Pinagtatawanan pa ng taga-print yung picture mo. Oh, kamusta yung bihag? Wala namang problema, boss. Tumigil na din sa pagyak. Mabuti, di-deliver na natin yan ngayong gabi. Ngayong gabi? Saan? Sa Italy. Matanong ko lang, boss. Sino ba yung nagpadukot sa kanya? Di ko kilala eh, pero ang alam ko, pangalan niya ay Massimo. Ah, ganun ba? Kaya importanteng kumain yung bihag ng mabuti. Gagawin daw yung alipin ng 365 days. Hello, boss. Di ako makakapasok ngayon. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Wala akong makita. Wala kang makita? Nabulag mga mata mo? Hindi. Wala akong makitang dahilan para pumasok ngayon. Bye! Babe, di ba siya yung classmate natin nung high school? Si Balong! Oo, nalulong kasi yan sa bisyo kaya nagkaganyan eh. Kawawa naman. Anong ginagawa niya? Parang iniisip niya na isa siyang ibon. Ano naman yung ginagawa niya ngayon? Iniisip niya na lilipad siya. Kaibigan. Saglit lang, kaibigan. Ano yung dala mo? May nakawan kagabi. Baka tingnan ka lang. Baka pwedeng matingnan. Ano ba yan? Mga grocery. Tingnan ko nga. Pwede bang
maimbitahan kita dito sa aming barangay hall. Huwag ka tatakbo! Huwag ka tatakbo nakikiusap lang ako sa iyo. Ano yung binulot mo? May binulot ka! Nagkalaban na! Walang hiya! Magdala ko nga ito! Lumaban! Tara! Babe, anong nangyari sa'yo? Nasaksak ako, babe. Tumawag ka ng ambulansya. Oh my God. Lobat ako, babe. Pahiram ng phone mo. Wala akong load eh. Ano ka ba? Di naman yan kailangan ng load. Akin na phone mo. Nakalimutan ko. Kinuha din ng sumaksak sa akin yung phone ko. Babe, hawak mo oh. Okay na ako, babe. Di naman masakit. Saan mo gustong kumain? Nagugutom ako eh. Sa sunod, magdala ka ng pulbo ha. Bakit pulbo? Pulbuhan mo para mabango. What? Himud-himurin ko talaga yan. Mare, pwede ako pumunta dyan? Ha? Huwag mo na ngayon. Bakit? Di ba, mahal na araw ngayon? Bawal kumain ng karne? What? Hindi, kasi... Hindi naman karne yan, tilapia naman yan. Hindi, ang ibig ko sabihin, mahal na araw ngayon, walang pasok sa pare mo. Ganun? Sayang, wala rin akong pasok ngayon eh. Namiss ko tuloy yung ginawa natin nung nakaraang linggo. Wow naman! Masarap ano? Oo, sarap. Tirik ang mata ko eh. Punat naman yung leg ko eh, pati yung mga pako eh. Para akong kinoriente eh. Kaya nga din lumakas ako eh. Lunukin ko ba naman lahat eh. Talaga? Nilunok mo lahat? Oo, ang dami nga eh. Kulang na lang gamitan ko ng straw na soft drinks eh. What? Ganon? E di nabusog ka. Oo naman, lumakas pati. Para akong uminom ng Magic Beans eh. 1 linggo pala tayong hindi magkikita. E di maiipon to. Sa sunod na linggo, punuin ko talaga yung tangke mo. I love you. I love you too. Sana all. Sa sunod, magdala ka ng pulbo ha. Bakit pulbo? Pulbuhan mo para mabango. What? Himud-himurin ko talaga yan. Talaga? Oo, kahit maitim ang labi niyan eh. Malasa naman. Gusto mo ba? Oo, sino ba namang aayaw? Sa sarap na yun? Di ko makakalimut-limutan eh. Wow naman! Nung unang labas, anong pakiramdam mo? Awas-awas ano? Ramdam mo? Oo talap. Talap talaga yun. Sagad ba naman eh. Bulbok na ang puno eh. What? Pagbunot, parang nagbukas ng lata ng kondensada eh. Oo nga. Agos naman eh, parang gripo. Kalat sa banigay ano? Oo, sago-sago naman eh. Parang buko salad eh. Pinaghandaan mo talaga ako no? Oo. Ngayon nga, marami na uling stock eh. Talaga? Oo, nag-ipon na ako ng marami. Hindi na ito sago-sago. Para na itong malauhog na buko. Ow! Talap. Wala naman tol eh. Ganon pa rin eh. Ganon ha? Bango-bango mo. Pakasal na kaya tayo o kaya magtanan tayo. Sumagot ka para kunwari. Sige babe, tara magtanan na tayo. Ma'am, nauna na po umalis si sir. Sige, okay lang. Kayo na muna bahala dito ha. Alis na rin ako. Okay po, ingat ma'am. Inday, alis din ako maya-maya ha. Saan ka naman pupunta? Ako na naman maiiwan dito mag-isa. Diyan lang naman ako sa malapit, gala-gala lang. Wala naman tayong gagawin ngayon eh. Ikaw bahala. Sanay ka naman mag-isa dito eh. Sasamahan ka naman ng white lady dyan mamaya. Lamya ka, nanakot ka pa. Joke lang. Inday, bumalik si sir. Oh sir, bakit kayo bumalik? Sir. May kasama kang chikas ah.
Sino yan, sir? Nakahanap ka na yata ng kapalit ko, ah. Hindi mo man lang sinabi na papalitan mo na pala ako. Ano ka ba, Inday? Sekretary ko yan. Siya si Laura. Laura si Inday. Inday, si Laura. Ah, akala ko, sir, papalitan mo na ako, eh. Kailangan ko pa naman ng trabaho ngayon kasi magpapasko. Huwag ka mag-alala, Inday. Hindi kita papalitan. Dadagdagan, baka pa. What? Laura, upo ka muna. Huh? Laura, antayin mo lang ako dyan ha. Kukunin ko lang yung papeles doon sa loob. Sige po, sir. Sigurado ka, secretary ka ni sir, ha? Baka mamaya, pinopormahan ka na ni sir. Bakit naman? May problema ba? Wala naman. Yun naman pala eh. Selos ka yata eh. O hindi ah. Selos yan, si Inday. Tumigil ka nga dyan, huwag ka makisali sa usapan namin. Ay, kawawang Inday, pinagpalit na ni Sir. Tumahimik ka. Ikaw ha? May something pala kayo ni sir ha? Kaya pala ha? Wala. Eh paano ko sabihin ko sa iyo na magbumatil kami mamaya bago umuwi? Huh? Bahala kayo sa buhay niyo, wala akong pakialam. Uy, selos na yan. Uy, tama na yung inyong yan. Ano ba kayong dalawa? Umupo nga kayo pareho. Uy, tama na yan, ba? Anong nangyayari sa dalawang ito? Para kayong mga bata eh. Ayusin nyo yung mga mukha nyo. Yan, ganyan. Sayang ang ganda nyo eh. Kakantahan ko na lang kayong dalawa. I was afraid nang malaman ko na kayo na pala nitong boss ko, nasasaktan ako. Tandaan mo sir, mag-on pa tayo. What? Inibig kita kahit gurang ka na. Dinagdagan mo ako, sekretary mo pa lang ya, may lakas pa ba? Niloko nyo ko, si ma'am pala. Huh? Ano, ayos ba? Ang lamig ng boses ah. Oo nga, sobrang lamig, tumutulo sa tenga eh. Langya kayong dalawa, ako naman ngayon inaaway nyo ah. What? Hindi, ganda nga ng boses mo eh. Akala ko si Sarah yung kumakanta eh. Huh? Iwan ko sa'yo, Inday. Hirap mo kausap. Saan ka na pupunta? Makikisiyar muna ako. Huwag mong isipin yun, Inday. Nag-overthink ka lang. Wala naman akong sinasabi ah. Basta magtiwala ka lang, hindi kayo pagpapalit ni Sir Jan. Kanino? Doon po sa babaeng na... Ano nangyayari sa inyo? Ba't ganyan ang mga mukha nyo? Ma'am, bakit po kayo bumalik? Magsi-CR lang ako. Ay ma'am, hindi pa kayo pwede mag-CR. Bakit? Ano kasi ma'am? Barado po. Huh? Paanong barado? Kanina lang okay yun ah. Ha? Ano kasi ma'am? Nag-CR po kasi si Totoy. Oo ma'am, nag-CR po ako. Nagbara po kasi sobrang laki po ng tayo niya. Langya ka, Inday. Personalan na yan ah. Diba? Ang laki ng tayo mo. Ayaw lumabag ma'am kasi yung tayo niya nga ba may sandi pa. Diba? Oo nga ma'am, totoo po yun. Ganun ba? Pambihira ka talaga, Totoy. Lahat na lang sa'yo malaki. What? Height lang talaga ang maliit sa'yo eh. O sige na. Doon na lang ako si CR sa opisina. Kinabahan ako doon, Inday ah. Oo nga eh. Buti na lang matagal mag-CR yun. Buti ka mo, nalusutan natin. Ang ayaw ko lang, ako naman ang nilaglag mo. Ikaw hindi ko ginawa yun, di-yari tayo. Oo nga okay na sana yung sinabi mong nagbara. Dinagdagan mo pa eh. Ginawa mong isang di pa yung tae ko eh.
Sorry naman. Tara, wala dun yung hinahanap ko. Huh? Hello po. Tawad mo na kuya, balik ka na lang sa Pasko. Huh? Ay, hindi po. Hindi po ako namamasko. Nananaruling ka. Maaga pa. Tsaka hindi ka pa kumakanta. What? Hindi pa ba? Hindi po. Hindi rin po ako nangangaroling. Bakit ka nandito? Susunduin ko po si Tisay. Andyan po ba siya? Nandito. Pero bakit mo siya susunduin? Nak, ano po yan ay? May naghahanap sa'yo dito. Sino po yan? Hindi ko kilala to pero kalbo siya. May biyak sa ulo tapos malaki ang tenga. Mukhang bagong laya lang Grabe description mo na Parang nang pangit naman nung naghanap sa akin na yan anong magagawa ko? Ito yung tsura niya Andiyan na ako, Nay. Anak, hinahanap ka nitong mama. Kaibigan ko po yan, Nay. Kaibigan lang pala ako. What? Bakit kanya sinusundo? Magagala-gala lang po. Bakit kayo magagala-gala? Kayo lang dalawa? Opo. Diyan lang naman po sa gubat. Diyan sa park. Baka kung anong gawin mo dyan sa anak ko, Kaibigan ka ba talaga niya? O baka tinatakot mo siya para sumama sa'yo? Ay, hindi po. Nay, mabait po yan. Sigurado ka, Mahirap na magtiwala sa panahon ngayon. Napakaganda mo pa naman, anak. Mainit na mainit ka sa mata ng mga buhaya. Huh? Hindi, Nay. Mapapagkatiwalaan niyo po yan kahit ganyan ang itsura niyan. Tara. Susuli ko rin po siya mamaya. Nay, alis na kami. Sige, kau bahala. Huh? Mukhang may pumalit na sa pwesto mo Kaya nga Paano na ngayon yan? Dati-dati yung langaw sa tae lang dumadapo Ngayon dumadapo na rin sa cake. Yan mo sila. Yan sila masaya Pero mukhang wala kang laban dyan, tol. Mukhang matapang Mukhang hindi papahuli ng buhay yan. Huwag na huwag mong bibiruin yan. Baka bigyan ka ng gripo sa tagiliran yan. Kaya nga Pero gusto ko sanang ipakita sa kanya na hindi siya kawalan sa akin halatang halata naman na lamang ka dyan, tol. Kung na-inlove siya dyan, baka yan talaga ang mga tipo niya. Kaya nga tingnan ko naman ngayon kung hindi siya mainggit sa akin. Bakit? Anong gagawin mo? Uy, tol, asawa ko yan. Pahiram muna, tol. Iinggitin ko lang yan si Tisay. Ano, tol? Mukha bang inggit na? Parang hindi, tol. Parang nakatawa pa Ganon? Tingnan natin ngayon kung makatawa pa yan. Ang bango-bango mo. Wow naman! Ganon? Tol, hinahalikan mo na yata yung asawa ko Basta sumakay ka lang, tol. Kunwari lang naman to. Ano, sa palagay mo, inggit na kaya? Wala naman, tol Ganon pa rin ganon Bango-bango mo. Pakasal na kaya tayo o kaya magtanan tayo. Sumagot ka para kunwari. Sige, babe. Tara, magtanan na tayo. Uy, ano magtanan? Kunwari lang, tol. Tika muna, ibaba mo muna yung asawa ko. Relax ka lang, hindi ko pag-iinteresan to. Hindi naman ako pumapatol sa tuyo. What? Iibaba mo nga yan. Parang wala namang epekto yung ginagawa mo Wala ba? Kung ganito kaya. Tara, magtanan na tayo. Uy, ano ba yan?
Kung lapitan mo na lang kaya siya at kausapin mo. Oo nga, no? Kaso, tol, mukhang tigre makatingin to. Tingin ko, huwag mo nang kausapin. Kung mahal mo pa ang buhay mo, huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. Tsura pa lang ng lalaking to, may kalalagyan ka, tol. Mas maganda siguro maghanap ka na lang ng ibang babae. Marami pa naman dyan yung mga walang sabit. Mas tahimik pa ang buhay mo. 'Di ba? Huh? Sabi dito, mabilis ka raw sa math. Tama po kayo. Mabilis ako sa math. Sige nga, 31 times 17. 47. Ang layo naman ng sagot mo. Pero mabilis. Okay, tanggap ka na. Manong, pinaparentahan po ba yung bangka? Alin dyan? Yung dilaw o yung puti? Yung dilaw? Oo. Yung puti? Oo. Magkano po? Yung dilaw o yung puti? Yung dilaw? 600. Yung puti? 600. Ilan po ang kakasya? Yung dilaw o yung puti? O yung dilaw? 4. Yung puti? 4. O ba't tinatanong nyo pa kung dilaw o puti? Parehas ang pala yung sagot. Ah, hindi. Kasi yung dilaw sa akin. Ah! Eh, yung puti, kanino ba? Sa akin din. Magandang araw, Mr. Magdulis. Ako nga pala po si Doc Gaines. Ano po bang may paglilingkod ko po sa inyo? High blood ako! May tanong ko lang po ba, ano po ba yung kinakain nyo? Talbos na kamote! Talbos sa kamote, hindi naman nakaka-high blood yun eh. Gulay yun eh. Baka naman po meron pa po kayong ibang kinakain. Wala na! Yun lang ang kinakain ko! Umaga, tanghali, gabi, snack, midnight snack. Yun lang ang kaya kong bilhin. Hindi ko kaya bumili ng karne. Ang mahal-mahal. May problema ka? Dandahan lang po. Alam ko na po ang gamot dyan. Ayaw! Saglit lang po. Ano mo pala eh? Naan mo ba? Eto po, bumili po kayo ng ulam, wag lang po yung talbos ng kamote. Ano pong pakiramdam nyo ngayon? Ang gaan ha? Makinig na po kayo. Wala akong nararamdaman. Ay, salamat ha. Ay, oo naman po. Ayan, buti naman po. God bless. May matagal ka nang nililigaw ang babae at hanggang ngayon ay hindi ka pa rin sinasagot. Paano nalaman? Ang pangit mo eh. Hello? Oh. Bakit? Ha? Hindi, dali. Eh, yung anak ko na bumili sa tindahan eh. Nasa pack pa eh. Sino? Bumili na. Tika nga! Ano ba binili? Kape. Oh, ba't na gano'n? Ba't nasa pack? Sino sumapak? Tika lang! Ay, hindi, ayun pala. Pare! Bakit mo sila pa? Ay, hindi, ito nililiwanag. Hello? Kala ko nakipag-away. Hindi, sige na. Pare, huwag mo sapakin, anak nilang yun! Hindi, bumili pala ng kape yung anak ko. Oh, nasa pack. Wala sa baso. Hihiram lang sana ako ng 20 pesos sa'yo. Importante lang kasi. 20 pesos? 20 lang. Ikaw, sinira na kasi yung Pagsahod ko, babayaran kita. 20? Oo. O ito, 10 piso lang. 10, 20 hiniram ko eh. Oo, wala akong hindi 10 lang. O di sige, di may utang ka pang G's ha. Pera ko ito eh. Humihiram ka ng 20, wala akong 20. 10 lang ang pera ko eh. Ayan, 10. Makano ba hiniram ko? 20. O makano ito bibigay mo? 10. O para maging 20 ito, paano kulang? O di 10. O di kulang ka na 10. Saka mo na lang bayaran. Ako naman hindi nagmamadali. Teka muna.
Ako may pera. Ba't ako pa nagkautang? Ikaw lang nangungutang eh. Hindi na naman ang utak mo, kada. Kano ang iniram ko sa'yo? 20. Kano bibigay mo sa akin? Ayan, 10. Ang para maging 20 to, kulang ka ng G's. Babayaran ko yung utang ko sa yung G's. Yan. Yung utang mo ngayon G's. Ay, kulang na ano. Yun, kulang ko sa 20. Yan. Di, manos. Yan. Di wala na may utang. Wala samahan ng loob pa. Ito yung hina mo eh. Wow, grabe ang tigas. Matigas talaga yan, ma'am. Tsaka nararamdaman mo ba yung ugat? Di ba? Ang laki ng ugat. Oo nga, ang laki ng ugat. Sana all malaki ang ugat. Hi, sir. Ano pong flowers ang hanap nyo? Siya ang pipili. Wow, sir, ang bait nyo naman. Ikaw pa ang bibili ng flowers para sa apo nyo. Wow naman! Ang swerte naman ang pagbibigyan mo nun, ma'am. Hindi, asawa ko yan. Asawa nyo pala. Asawa mo, sir? Hindi nga. Bakit, may problema ba? Wala naman po. Ayaw mo yata eh. Hindi naman, sir. Ano pong flowers ang gusto nyo? Ang gusto ko yung flowers na panglagay sa garden. Ang ganda naman ng mga flowers mo dito. Siyempre naman, ma'am. Alagang-alaga ko yan eh. Hindi lang basta alaga ang ginagawa ko dyan. Sinasamahan ko pa ng pagmamahal. Wow naman! Wow naman, sana all minamahal at inaalagaan. Kaya pala ang gaganda. Ikaw mismo nag-aalaga. Yes, ma'am. Paano mo sila inaalagaan? Unang-una, ma'am, dapat malinis. Yung sa sobrang linis, pwede mo siyang dilaan. What? Dapat din wala siyang damo para walang sabit. At kailangan palagi siyang dinidiligan. Wow, sana all palaging nadidiligan. Ganun pala yun? Oo, ma'am. Kaya kita mo naman, ma'am. Makinis, malinis, at matataba ang katawan. Gaya nito, halika, ma'am. Ito, ma'am. Tingnan mo. Wow, ang laki nga ng puno. Ang taba niya at saka mukhang matigas. Pwede ko bang hawakan? Sige lang, ma'am. Hawakan mo. Huwag mo lang pipisilin. Ops. Teka lang, ano yung papahawakan mo? Ito pong katawan, sir. Katawan ng ano? Katawan nitong halaman, sir. Ibang katawan kasi naiisip ko eh. O sige, hawakan mo. Wow, grabe ang tigas. Matigas talaga yan, ma'am. Tsaka nararamdaman mo ba yung ugat? Di ba? Ang laki ng ugat. Oo nga, ang laki ng ugat. Sana all malaki ang ugat. Maganda ba pag malaki ang ugat? Siyempre naman, ma'am. Pag malaki ang ugat, mas malakas yung puno at saka yung mismong katawan niya. Wow naman! Wow, gusto ko yun, malakas. Ikaw, ma'am, baka gusto mo ako rin mag-alaga niyan para lagi ko rin nadidiligan. Anong didiligan? Ito pong bibilhin yung halaman, sir. Baka gusto ni ma'am na ako mag-alaga para palagi ko rin nadidiligan. Sigurado kayo, halaman pa yung pinag-uusapan nyo ha? Kasi parang iba yung naiisip ko na gusto mong diligan eh. Hindi naman, sir. Halaman talaga, sir. Paano pag ganito, kuya? Kasi yung lupa niya, parang medyo nanigas na. Parang matagal lang hindi nadadalaw. Madali lang yan, ma'am. Ang ginagawa ko dyan, tinutusok-tusok ko muna. Para lumambot, tapos tsaka ako didiligan ulit. Wow, ganun pala yun. Sana all natutusok, tapos nadidiligan ulit. Oo, ma'am. Ganun yun. At tsaka ako, ma'am, pag ako ang nagdidilig, talagang hindi ko tinitigilan hanggat di umaawas. Punong-puno yan hanggang umagos sa may labi. Anong labi? Bakit pa agusin hanggang sa labi? Yung sir, yung labi ng paso. Ganun ba? Ibang labi kasi yung naiisip ko eh. Kasi parang hindi na halaman yung pinag-uusapan nyo eh. Relax ka lang, sir. Halaman lang to. Ikaw, ma'am, gusto mo ba pag nadidiligan, awas-awas din? What? Oo naman, kuya. Gusto ko yung basang-basa ang lupa. Wow naman! Ay, ganun, ma'am. Wow naman. Magaling ka din pala mag-alaga, ma'am. Oo naman, pero gusto ko kasi yung ganyang malalaki talaga ang ugat. Meron din kasi akong alaga doon sa bahay, kaya lang. Maiksi lang siya, tsaka parang lantatay na. At tsaka maliliit lang ang ugat nun. Medyo may katandaan na kasi. Hindi katulad ditong sa'yo na malalaki ang ugat. At tsaka labas na labas. What? Siyempre naman, ma'am. Ganun talaga yun, ma'am. Kapag may katandaan na, lantatay na talaga yun. Tsaka mahina na sumipisip ng sustansya yun, ma'am. Kaya maganda, palitan mo na lang yung alaga mo na matanda na. Oo nga parang maganda na yun Sino matanda? Kalabaw lang ang tumatanda. Hindi, sir, yung halaman po sinasabi ni ma'am. Sigurado kayo ha? Ano, ma'am, gusto mo ako na mag-alaga ng flowers mo?
Pag ako nag-alaga niyan, palaging mamumukadkad yan. At saka humahalimuyak yan tuwing umaga. Talaga kuya? Promise mo yan ha? Pag ikaw ang nag-alaga, hindi mo makakalimutan diligan ha? Oo ma'am, promise. Gusto mo, 3 times a day ko pandiligan yan eh. Wow naman! Sigurado yan, maghapon basang-basa ang lupa niyan. Wow, ganun ang gusto ko kuya. Yung masipag magdilig para hindi natutuyot yung lupa. Teka lang. Parang kanina pa talaga akong duda sa pinag-uusapan nyong yan eh. Parang bulaklak ng misis ko yung gusto mong diligan eh. Tara na, sa iba na lang tayo bumili. Sir, saglit lang. Kung sakali pong makabili kayo dun sa kabila, baka pwedeng ako na po yung kunin yung taga-dilig. Wag na, alam ko naman kung anong gusto mong diligan eh. Ako pang lulukuhin mo ha. Isang hapon, noong 10 taong gulang pa lang si Jepoy, ay sinama siya ng kanyang tatay sa lamay ng isang kaibigan. Hindi niya kilala ang namatay, kaya't nagpaiwan siya sa isang sulok habang ang kanyang tatay ay may kinausap na iba. Habang nagmamasid si Jepoy sa paligid, isang hindi pamilyar na lalaki ang lumapit at tumabi sa kanya. Nagkatinginan sila at nagkangitian. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang lalaki, "Maging masaya ka habang nabubuhay ka. Mahalin at pahalagahan mo ang mga taong mahalaga sa iyo, dahil mabilis lumipas ang oras." Hinawakan pa nito ang ulo ni Jepoy bago siya nagpaalam at umalis. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang tatay ni Jepoy at lumapit sila sa kabaong para tignan at magpaalam sa namatay. Laking gulat ni Jepoy nang makita na ang namatay sa loob ng kabaong ay ang parehong lalaki na kumausap at humawak sa kanyang ulo kanina. Hindi siya makapagsalita sa sobrang takot. Lumipas ang mga araw, at napansin ng tatay ni Jepoy na may malaking pagbabago sa kanyang ugali. Naging tahimik siya, balisa, at laging nagkukulong sa kanyang kwarto. Hindi niya makalimutan ang mga sinabi ng lalaking iyon, pati na rin ang itsura nito. Makalipas ang ilang taon, naisip ng kanyang tatay na isama siya muli sa sementeryo para dalawin ang libingan ng kanyang yumaong kaibigan. Habang sila ay nag-uusap, naikwento ng tatay ni Jepoy ang tungkol sa buhay ng kanyang yumaong kaibigan. Dito nalaman ni Jepoy ang nakakagulat na katotohanan, ang punyetang kaibigan ng kanyang tatay na namatay, ay may kakambal. Isang matalinong doktor ang naghahanap ng dagdag na kita, kaya nakaisip siya ng isang napakagandang ideya. Sa labas ng kanyang klinik, naglagay siya ng isang karatula, garantisadong paggaling, 100 pesos kung matagumpay, 1,000 pesos kung ako ay sumablay. Isang inhinyero ang nagpasyam subukan ng pahayag ng doktor. Pumunta siya sa doktor at sinabing, "Dok, nawala ang aking panlasa." Ang doktor ay saglit na napangiti at nagutos sa kanyang nurse, "Kunin mo ang gamot mula sa drawer 26. Nang tikman ng inhinyero ang binigay sa kanya ng doktor, napatigil siya, napaniwi, at sinabing, "Doc, gaas to ah. Congrats." Sabi ng doktor, "Bumalik na ang panlasa mo, 100 pesos lang ang bayad." Bagamat inis, nagbayad ang inhinyero at umalis. Kinabukasan, bumalik ang inhinyero at sinabing, "Doc, nawala ang aking alaala. Kaya mo bang pagalingin?" Muling umiti ang doktor at inutusan ng nurse na kunin ang gamot mula sa drawer 26. Sandali, sigaw ng inhinyero, "Yan din ang binigay mo sa akin kahapon." "Congrats," sabi ng doktor. Bumalik na ang alaala mo, 100 pesos lang ang bayad. Napilitang magbayad ang inhinyero at galit na umalis. Sa ikatlong araw, bumalik ang inhinyero at sinabing, "Doc, nabulag ako. Kaya mo bang pagalingin?" Napabuntong hininga ang doktor at malungkot na sinabi, "Sa kasamaang palad, hindi ko magagamot yan. Heto ang 1,000 pesos mo." Iniabot niya ang 100 pesos. "Teka, 100 pesos lang ito. Hindi naman 1,000 pesos, sagot ng inhinyero. "Congrats," sabi ng doktor. "Bumalik na ang paningin mo, 100 pesos lang ang bayad." Sa isang malayong kaharian, naglabas ng kautusan ng hari na nag-aanyaya sa lahat ng kalalakihan sa kanyang nasasakupan upang malaman kung sino sa kanila ang pinakamatapang. Kabilang sa mga tumugon sa tawag ay ang 3 magkaibigan, sina Jose, Wally, at Paulo. Sumama sila sa malaking pulutong na mga lalaki na nagtipon sa harap ng hari, na nakatayo sa tabi ng isang